Hello, everybody. Gusto nyo bang maging isang accredited pollution control officer? Siyempre, magsasubmit tayo ng mga documentary requirements. Sa online accreditation system po, meron po diyang ina-attach ng mga documents gaya ng duly signed appointment or designation of the PCO, Certificate of Employment, at notarized affidavit of joint undertaking of the Pollution Control Officer and the Managing Head. After nating maibigay yung pong mga documents na yan, we just push the button submit application para nga po ma-submit nga itong ating application at ma-evaluate po ng DNR EMB Regional Office. So ano-ano tong mga requirements na yan? Number one, ito pong appointment letter or designation letter as Pollution Control Officer. As shown on the screen, yun pong ating example ng designation or appointment letter. So, halimbawa, you are representing a company, halimbawa, ABC Company Inc. Dapat ang president or ang managing head ng company ay magbibigay sa iyo ng appointment letter or designation letter as pollution control officer. So for example, ngayon ay October 18, 2024, no? Ang appointment letter na to naka-address sa regional director ng concerned EMB regional office. So halimbawa, Honorable Robert Angelo Metin. Siya po ang Regional Director ng Environmental Management Bureau Region 4A. At yung specific address po ng regional office. At dito po sa subject na to, ito yung appointment or designation letter as Pollution Control Officer. So lagay natin, Dear Director Metin. At dito sa appointment or designation letter, na i-indicate dapat dito clearly kung sino po ang kanilang pollution control officer. So halimbawa, we would like to appoint Juan de la Cruz as pollution control officer. Yan, lagay natin dito. As pollution control officer of the company. So, ABC Company Inc., for example, located at, halimbawa po, Barangay Alangilan, Batangas City, Batangas, pursuant to the requirements of DAO 2014-02 and perform the duties and responsibilities but not limited to the following. So ito na po yung brief description ng isang pollution control officer. At meron din dito tayong statement na he will perform the above mentioned function and report to the undersigned as immediate supervisor. Ang tawag din nga natin dyan ay managing head. Now, thank you very much. Sincerely yours, the name of the managing head. For example, Mr. Peter Pan, the managing head, at kailangan pirmahan po itong appointment or designation letter. So date signed, for example, October 18, 2024. At kailangan naka-accept tayo dito. So confirm natin, Juan de la Cruz, the Pollution Control Officer. Then date signed, October 18, 2024. So this is the sample of an appointment or designation letter. At pagka available po ito, i-upload lang natin dito po sa online accreditation system. Ano pa ang kailangan? Yung Certificate of Employment. So nearly every company meron namang sari-sariling format. Pakita natin yung ating example ng Certificate of Employment to whom it may concern.
This is to certify that Juan de la Cruz is a full-time employee of the name of the company. Say, for example, ABC Company Inc. from, let's say, January 15, 2020 up to present, and designated as Pollution Control Officer of the establishment, referring to ABC Company Inc. As full-time PCO, he will perform the duties and responsibilities of PCO based on Dow 2014-02, but not limited to the following. This certification is issued upon request of, let's say, Mr. De La Cruz for the purpose of PCO accreditation application. Issued by kung sino man po ang authorized to issue. Marami po dito, may mga nag-i-issue ang HR or Human Resource Management Officer. So halimbawa, Mr. Peter Pan, siya po ang President of ABC Company Inc. Date signed October 18, 2024. So, importante naman lang po ma-establish kung siya po ba ay full-time employee ng kumpanya. So, the same document na ito na duly signed ay kailangang mai-submit sa online accreditation system sa account mismo ng applicant. So, dito, Certificate of Employment. And lastly, the notarized affidavit of joint undertaking. Ipapasa po yung affidavit, duly notarized, at saka i-click yung submit. So, ano naman yung itsura po ng ating affidavit of joint undertaking. As shown on the screen, yung pong ating example ng joint affidavit of undertaking. Naglalagay tayo dito ng mga pangalan. Una, yung pangalan po ng managing head. Pangalawa, yung pangalan ng ating PCO. Na po. So, ilalagay po yan. Siyempre, yung resident address ng managing head at yung resident address naman ng PCO. Naka-indicate sa joint affidavit of undertaking yung position nila, the managing head and the PCO. At syempre yung nire-represent nilang company or establishment. Dapat ma-indicate din po, parehas sila syempre. So after po malagyan ng mga pangalan ito, at dito naka-indicate po yung mga duties and responsibilities ng isang PCO based on Section 10 of Dow 2014-02. So this is a 3-page joint affidavit of undertaking at sa dulo lalagay po ang mga pangalan ng mga responsible officer, the name of the managing head, let's say Peter Pan, at yung name po ng PCO, for example, Juan de la Cruz. And we provide the competent evidence of identity para na rin po sa notaryo. So this is the joint affidavit of undertaking na kailangan duly signed both parties at notarized po. At ito nga po ang isinasubmit natin doon sa PCO accreditation system as shown on the screen. So, lagay natin dito po yung notarized affidavit na yon. Again, for the documents needed for PCO accreditation, among many, the appointment or designation letter as PCO, the certificate of employment, at saka yung notarized affidavit of undertaking. So yun lamang. If you have questions, i-type nyo na lamang syempre dyan sa ating comment section.
At kung gusto nyo pa ng ibang mga videos, yan, subaybayan nyo lang po dito. Maraming maraming salamat at mabuhay ang mga PCO.